Hindi, Kong Ellie, Sige, go ahead. puntahan ko lang, alam ko na meron kayong, parang pinush na, na issue nito nakalipas na mga linggo about yung MRT3. Marami kasi sa mga kababayan natin, dahil ng mahal ang gasolina at ang diesel, nagko-commute na muna ngayon, habang nangyayari lahat ito. So, dahil na-raise nyo yan, nagkaroon tuloy ng concern yung mga tao na baka hindi safe. Yung, lalo na yung MRT3 na sinasabi nga ninyo. Although nagpaliwalag na yung DOTR, I'm sure meron pa kayong sagot sa kanila kung naniwala kayo sa explanation nila or hindi. Yung technical explanation nila kung bakit hindi pwede, kung bakit pwede yung four cable car sa MRT3 na sinasabi nyo dapat 3 lang ang pwede. Opo. Sige. Ang sagot ho natin dyan, ang kausap po kasi natin yung mga train operators and drivers And they have the technical expertise kasi meron sila experience for how many decades already. So, kung you compare that to the general manager who is General Manager Mike Kapati, dapat ang binibigyan mo ng premium dito sa mga concern na to ay yung mga operator mismo, yung mga trainer at mga supervisor mismo na nakakaalam ng operation ng tren. Ngayon, ang sinasabi ho ng mga manggagawa dyan sa MRT, yung concern doon sa signaling system at doon sa sistema ng pagpapatakbo ng mga four-car train, nilalagay niyan at risk, gino-jeopardize niyan yung safety ng mga mananakay. Ngayon, kailangan i-address yan. Kaya bang i-address yan? Kaya. Pag-usapan ng DOTR at ng MRT management, paano natin i-resolve to? Kasi kaya naman yan mismong mga manggagawa at mismong mga taga-MRT ang nagsasabi, kaya namang resolbahin yan. But the problem is, the general manager is so allergic about this. At alam nyo, yung binigay ho na statement ng DOTR, ito binanggit ko rin ho sa isang committee meeting kanina. I have said this to Asek Kabotchan, the Special Concerns Assistant Secretary of DOTR, to send this message to Secretary Banoy Lopez. Wala kaming natanggap na any letter from DOTR. Ang pinadalang letter sa amin ay from MRT. Ganito ang analogy ko dyan. Ang nirereklamo ay yung MRT. Ang gumawa ng sagot, yung MRT. Sabi nila doon sa sagot nila, wala kaming nakitang problema sa aming sarili. Siyempre sasabihin mo yun kasi ikaw yung nirereklamo Kaya ang gusto namin pumasok dito, yung Department of Transportation. Now, if DOTR is saying, safe naman talaga yung mga train na yan, di pag-usapan natin with the workers kasi yung mga train operator, sila na nagsasabi. Ano pong example nito concretely? Ang sinasabi po ng mga train operator, yung sistema na nakadesign for 3-car train. Ngayon, pag nagda-drive sila ng 4-car train, malaki ang posibilidad na sasampa doon sa platform, magbubukas ng pinto, pero yung isang bagon hindi pa nakasampa sa platform. Nakukuha niyo yung analogy. So yung isang bagon nandun pa sa labas ng platform pero magbubukas ng pinto. So kung ikaw, pasahero ka, nagsiselfone ka halimbawa, hindi mo napansin, wala pa pala sa platform, hulog ka sa release. Hindi sakto sa rampa, ganun ba? Oo, hindi sasakto doon sa rampa. Okay. So yun ho kasi yung problema. Yung sistema nakadesign para sa 3-car train. Okay. Yun po yung automatic train protection na sinasabi ho ng mga manggagawa natin. Ngayon, I cannot see any line from the statement of the Department of Transportation na ina-address yung concern ng mga manggagawa. Ang sinasabi nila, yung statement na ng MRT management. Ang alarming pa ho dito, sinabi, simpleng pamumulitika. Secretary ba, hindi tayo namumulitika dito. Alam nyo, walang pamumulitika dito. Tama, I agree with your statement na dapat i-encourage natin ang pagko-commute ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, but not at the expense of their safety. Okay. Simple lang naman ho ang concern namin Kung Kaya Eddie, mas magaling ho si Secretary Banoy mamahiya ng manggagawa kasi may instance na namahiya siya ng manggagawa sa train operations. Mas magaling pa pala mamahiya ng manggagawa si Secretary Banoy kaysa disiplinahin yung kanyang opisyal under Department of Transportation. So just to sum it up, ang gusto lang ho ng mga manggagawa, pag-usapan natin to, wag silang allergic sa sinasabi ng mga operators, ng mga train drivers. Pag-usapan natin to, at yan si General Manager Kapati, tigil-tigilan niya yung pagiging mayabang at magaspang ang ugali. Kasi sa halip po na tugunan niya yung problema, alam niyo yung tugon niya, wala naman siyang pakialam kahit sinong congressman ang hirap sa kanya dahil napakalakas niya kay Pangulong Bongbong Marcos. General Manager Kapati, wala ho akong pakialam kahit si Pangulong Bongbong Marcos pa ho ang backer ninyo. Ang usapin ho dito ay safety ng mga mananakay. Ang usapin ho dito
ay yung sinasabi ng mga manggagawa. So I don't care about your backer. Humarap ka ho, General Manager Kapati, and let us resolve this objectively. Huwag yung nagtatago ka sa dipo at nananakot ka ng manggagawa. Baikli na lang na in addition to that, Kong Elia, kasi mauubusan tayo ng oras. Hindi ba ang solusyon dito, no, yung parang nakikita natin sa ibang bansa, Masena at si Kina, inaga-anunsyo dun mismo sa train ride na yun na no exit sa Cable 4, kundi lahat kayo ay dapat mag-move na sa Cable 3 for exit. Ganun sa ibang bansa, di ba? So, before dumating doon sa next stop, pupunta na sila sa next cable car. Ganun kaya? Pwede naman ho yun, pero nga sinasabi Kaso ho ng siksikan mga sa atin. Siksikan, train Hindi operators, makakagalaw. Sinasabi ng mga train operators natin, ang best case dyan ay ayusin talaga yung signaling system tsaka yung sistema ng mga tren para umangkop doon sa pagpapatakbo. Okay.